down and trouble, and you need a helping hand, and nothing's going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you got a friend? People can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey now, all you got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Hi, hello. Hello, nag-start na naman po tayo ng ating program, Love Notes and Memories. A great morning to all of you, our listeners. And then, kumusta po sa ating mga kaibigan, mga barkada, at isa pa po sa ating magpasalamat po sa tayo sa ating Panginoon Diyos na ako'y nakarating po kami rito na maliwalhati at maganda ang aming kalagayan, diba? At ako po ay nagpapasalamat kay Madam at kay Madam Butterfly at
dumating po siya agad dito at kasama ko po. At ito na po, ito po si Miss Treasure, and then at si Madam Butterfly po, ang inyong lingkod. Magandang hapon po sa lahat ng mga OFWs na nanonood dito sa Kakampi Online. Ano po? Ito nga po yung nagpapasalamat ako dito kay Miss Treasure kasi bagamat nagpapahinga yung aking programa, kasalukuyan nagpapahinga dahil po sa pag-upgrade na ginagawa ng office, ako'y nasamahan ko siya. Ayan. Kaya medyo nakakasawa din pala. Nakakapagod pala. Pagka masyado mahaba ang oras. Pero at least enjoy ko, Miss Treasure. Thank you, diba? Okay. Oo. Diyan lang po kayo, Samahan niyo po kami at sa mga pag-uusapan namin ni Miss Treasure. At mamaya-maya lang, magbibigay muna siya ng music. Opo. O sige, sabihin mo kay Allen, sa ating technician, kung anong music ang ating ibibigay muna sa kanila habang ipiniprepara ang ating topic mamaya. Oo. Billionaire. Billionaire. Ay, nako, feeling billionaire tayo. Oo, talagang billionaire tayo. Masarap yatang imaginein na tayo ay nandoon sa Boracay. Oo. Nag-aano na lang. Oo, mamasyal, naglalakad-lakad sa beach. I wanna be a billionaire. Hindi pangarap yun, totoo yun, no? Kasi hanggang Boracay pa lang nasalita yung aking napupuntahan, tsaka hanggang sa mga view pa lang. Pero yung in personal, hindi pa ako talaga nakakasadya doon. Sa Mindoro, doon, may napuntahan kami doon. Maganda naman. Oo. Sumakay kami ng barge. Alam mo, mas maganda yung ating bansa kaysa sa iba. Talaga. Kaya nga napupuntahan sila dito eh. Ready na yung ating Allen? Okay. Music po. Feeling billionaire tayo. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shiny lights. And what else? A different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. Let's go. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 5s, 20s, 10s, and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see, I bro? see my name in
be a billionaire so fucking bad. Oh, hello. Ano na naman po? Ito po, bumalik na naman po tayo sa ating program, Love Notes and Memories. Ano po kaya ano ba, Madam, ang ating pag-uusapan ngayon sa ating unang yugto ng ating program? Ito kasi, maganda kasi itong mga tungkol dito sa mga selos. Alam mo, iba yung selos, Madam, Miss Treasure, di ba? Ang selos, ano ba sa iyo ang kahulugan ng pagseselos? Kasi merong selos ang mga anak, di ba? Nagseselos sa mga atensyon ng mga magulang. Okay. O ano pang, bukod doon sa mga selos ng anak, ano pa ba ang sa alam mong mga selos-selos? Sa mga Boyfriend. sa asawa, diba? Kaibigan, meron din yan. Yes, oo. Ano ba yung dahilan kaya na nagseselos ang ating mga kaibigan, halimbawa, ang mga anak sa mga atensyon? Ano ba yung nakikita nila na dapat nilang ipagselos doon sa kapatid nila, sakaling nakikita nilang parang may nararamdaman silang kakaiba na pagkakitungo? Kasi minsan nagseselos ang magkakapatid kasi minsan may favorite ang magulang, di ba? May favoritismo. May favoritism. Okay. Oo. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya yung mga anak, yung mga bata nagkakaroon ng selos-selos. Doon nag-start yung kanilang pag-aaway, yung ganon. Kaya yun ang root minsan ng selos eh. Minsan ang magulang hindi patas ang pagtingin. Magbigay ng atensyon, atensyon. Kasi isa pa, pagwari may uwi. Napansin ko yan nung maliliit kami. May inuwiwari ang mga mother ko and father ko. Palaging binibigyan ako una. Tapos ako ang pinabibigay sa mga kapatid ko. Pero ang reason nila is panganay daw kasi ako, dapat ako yung magulang sa kanila. So ikaw yung namamahagi. Ikaw yung magbibigay noong pasalubong na dala-dala nila. Ikaw na treasure, ang bahala. Ayun. Pero yun ang reason out nila. Pero ang akin naman pakiramdam, ako ang favorite nila, ako ang mahal nila. Ayun. Kaya ba sa pagmamahal, kaya ako, pag yung mahal ako, ramdam ko yung love ako at yung nanlolo ko sa akin. Ganon. Ayun. Mararamdaman mo kasi, dahil pag ikaw ay minahal ng magulang mo, mararamdaman mo yung love talaga na totoo at love na hindi totoo. Nung magkaroon ka ng sarili mong mga anak, paano mo dinivide ang attention mo sa kanila? Mapapansin ba nila na mayroon kang favoritismo? Kasi talagang may favoritism ako. Totoo yun. May favorite ako talaga, pero hindi sila yung tipong nagseselos. Kasi yung panganay ko, nakatira sa mother ko, father ko, hiningi yun sa akin kapalit daw ko yun Sabi ng mother ko, nung buntis ako, sabi niya, sinabi niya sa husband ko na kapalit ko yung nasa satyan niya. O de, napatangang gano'n yung asawa ko. O de, opo. Opo na rin. Opo na. O di, nung aki pinanganak, nung nanganak na ako, sila na yung nag-alaga since na aki nag-anganak. Ayun. Ganon. Pero hindi naman malayo sa iyo. Doon talaga kami nakatira sa bahay namin. At saka magkakasama pala talaga. So, parang ang sinabi, kapalit mo, kumbaga, parang basta sa kanila yon. Pero magkakasama din naman kayo. Oo, pero hindi talaga nila kami paaalisin. Kasi dapat, pag uwalis namin sa bahay, iiwan yun. Oo, iiwan yun. Kaya, ang ginawa nila, talagang, at saka isa pa, maliit pa lang yung anak ko na yon, yung baby ko na yon, sa kanila talaga nakatira. Sa kanila ano pangalan yung nakapisan yung sa kwarto nila at sila yung nag-aasikaso sa lahat. Ayun. At sila yung na hospitalized, sila yung nagbabayad sa hospital. At saka since my first pregnancy, yung ano ba yon, yung first month, di ba, nagpapa-check up tayo, sila yung nagbabayad. At talaga lahat, nang kumbaga talaga sinolder nila lahat yung doon. Pati yung mga ginasto sa hospital, pati yung mga binyag. gamit, lahat.
Ay, talagang hanggang sa nag-aral yung anak Kaya. kong panganay. Kaya lahat. kanila nga. Kanila talaga. Oo. Kaya sinabi nila sa akin, kulang na nga lang yung apelido ilagay eh. Kaya sa akin Oo. naman, Okay naman. Siyempre, magulang ko yon. Oo, okay mahal naman. ako ng magulang ko, natural, nakapalit ko yon. Hindi naman po pwede, pag sinabi ng, hindi naman po pwede yung asawa ko yung papaya. Ay, hindi, ako yung masusunod kasi ako nahirapan yan eh. O, di ba? O, ikaw ba, papaya? Magulang may humihingi sa'yo. Di ba? Parang naramdaman ko yan doon sa aking panganay eh. Yung manugang ko naman ang ayaw talaga. Ayaw ngang ipahiram sa amin yung apo. Ay, di yung pwede apo yun ko. sa akin. Ay, nako. Bahala ka. Sabi ko, sige. Kung ayaw ipahiram, sige, okay lang. Oo. Edi, nung dumating yung panahon na kailangan ipahiram sa akin kasi lalakad sila, walang magbabantay. Edi naalagaan ko din yung apo ko. Ganun lang naman yung mga yan. Pero doon nga sa pagkakataon na yun. Tapos yung pangalawa at saka yung pangatlo mo, ano na yun, hindi naman sila nagseselosan sa atensyon. Wala rin. Kasi kaya hindi rin nila naramdaman yung selos kasi yung pangalawa ko, kami talaga ang nag-alaga na noon. Since birth, ako na yung nag-alaga, lahat. Yung panganay ko lang talaga ang hindi ko talaga naalagaan ng gusto. Talagang kasi pag lalagyan ko ng, di ba, ang lampi nung araw is nilalaban-laban pa. Pag umiyak yon, bird's eye kung tawagin. bird's eye. Pag umiyak yon, sasabihin ng tatay ko, ako na lang, wag mong kuwan. Masama ang kargahin. Pero pag umiyak siya yung nagkakarga. Sabi ko, grabe talaga to, ang damot. Kaya ako lang yung nag-anak, pero hindi ako nagkagastos talaga dun sa panganay ko. Ewan ko. Pero mabait naman yung anak mo na yun. Ay, naku, super. napakabait. At saka hindi siya spoiled. Kasi, ang tatay ko kasi hindi siya nag-i-spoil. Basta mamahalin ka nila ng tunay, talagang lahat ibibigay Sa niya pangyayaring yun, hindi ka naman nagselos doon sa anak mo. Ay, hindi. Hindi ako nagselos kasi alam mo kung bakit. Ano mo? Lahat ng tao, mahal ako eh. Pati lola ko, kasi laki ko sa lola ko. Ba't naman ako magseselos eh? Anak ko yung mahal nila. Oo nga. At saka kinuha nila yung anak ko eh. Diba? At saka sila pa lahat ang nag-aasikaso. Bakit ka naman mag-aasikaso, magseselos sa anak mo? So, ganon. Na-feel ko yung love. Kaya ako, pag yung wari, magka-boyfriend ka o magka-asawa ka, ramdam ko na mahal ako at niloloko lang ako. Ayun, yun ang so, iba na yung yung selos na may panloloko yun eh. Iba naman yun eh, no? Nagseselos ka dahil niloloko ka. Kasi may babae kang iba. Meron kang ibang ina-attensyonan. Ayun. Ganun yun. So, yun naman sa mga mag-boyfriend, sa mag-asawa, okay. Sa mag-boyfriend. Pero alam mo, yung mas madalas na yung lalaki na nagseselos, mas siya pa yung gumagawa ng gano'n. Kasi kung katulad ng babae, tayo kasing babae, pag nagselos, may basihan. Alam na natin eh. At saka nakita natin, kaya tayo magseselos, di ba? Tama. Hindi naman tayo pwedeng magselos nang wala tayong basihan. Oo. Itong lalaki, sinungaling, manloloko. Hindi ba? Pag manloloko ka, sinungaling ka. Pag sinungaling ka, magnanakaw ka. Aray ko, lang yun, ganun diba? pala yun. Kabit-kabit eh, no? Kabit-kabit yun. Kaya mamalasing ka, kakarmahin ka. Ganun nga. Pag wala kang isang salita, alam mo, ang tao, pag walang isang salita, hindi ka magtatagumpay. Iyan lang ang tandaan mo. Sa kaibigan naman, naranasan mo rin bang may magselos sa iyo na isang kaibigan na, may kaibigan na na-connect sa iyo? Lahat ng barkada ko, nagsiselo sa akin. Hindi ko maintindihan. Kung sino yung nabibigyan mo na atensyon, nagsiselos sila. Kasi alam mo ako, very loving ako eh. Kaya nga ako ipagwari, nakita mo naman sa inyo, maalalahanin ako, loving ako, hindi ako yung tipong kaibigan na yung chismis, hindi ako gano'n, hindi ako mahilig mag-chismis. Ay, naku, yung chismis hindi maganda yan. Kaya huwag kayong mawili kung kayo na-chismis nakichismis na rin kayo. Yun nga. Ang maganda dyan sa chismis,
kung medyo masasaktan yung kakilala ninyo man o hindi, ignore nyo na lang. Kasi, o kaya, i-keep nyo na lang, secret nyo na lang, hindi nyo na yung magiging, pa kayo channel para maikalat pa. Tama? Di ba? Tama. So, yun, Ang pagsiselos, alam mo, ako, yung kaibigan. Kasi ako, nung third year high school ako, nag-transfer ako from San Roque, Marikina, dyan sa Roosevelt College, San Roque, Marikina. Nag-transfer ako sa Juan Sumulong Memorial Junior College sa Taytay. Ngayon, yung pagdating ko doon, so ano na yun, second, third grading na yata yun. Ngayon, yung naging kaibigan ko doon is, may kaibigan siya dati. Nung dumating ako, sa akin na nakadikit lagi. So, naging mas close kami. Nagselos ngayon yung isa. Yung ganun. Pero nagkaintindihan din naman na sabi ko, syempre, anuhan na lang natin. Pagtulungan na lang natin to kaibigan natin. Di ba? Ganon. Hindi, meron talagang selosa. Meron. Barkada. Dati sila. Nung dumating ako na kami Ewan na. ko. Alam mo, hindi ganun. ako sanay magselo sa barkada eh. Nagseselos ako sa boyfriend. Sa asawa, yung ganon. Pero dapat, ako nagsiselos ako pag yung alam ko na totoo. Hindi ako basta-basta nagsiselos ng basta na lang, ano ka naman? Pero, napakatanga mo naman, magsiselos ka na walang binabasihan. Ayan, tanong ko dyan. Okay lang sa'yo na lagi kang nagseselos, lagi kang naiinis, okay lang ba yun sa'yo? Nako, chuchuguin ko siya. Ay, nako, bad yun, bad. Ay, nako. Baka may makarinig, gayahin. Ay, hindi. Ako kasi parental guidance. Parental guidance po yun. Hindi kasi pag ikaw pagod na, hirap na, binigay mo na lahat. Tapos lolokohin ka pa. Huwag ka na lang manchugi. Tsugiin mo na lang siya as in the word na kumbaga hiwalay na. At saka itigil na yung at saka isa pa, relation. Isipin mo, kayong dalawa, tapos merong mga iba-iba pang babae. Hindi lang isang babae. At saka parang kung sino na lahat na lang hahalikan, yayakapin. Doon sa parting ganun, silosa ako doon sa ganyan. Talagang lahat naman. Lahat talaga. Yayakapin, hahalikan. Yung nagpapakita lang ng pruweba sa akin, andi dito ako. Ganon. At saka hindi naman hokapo. Ganon na nandiyadyang ka, nakikita mo. Hindi naman hokapogian yung asawa ko. Kaya lang talagang mabait ho kasi. Tsaka, yun nga. Okay lang sana kung hindi gwapo. Basta huwag lang gago. Diba? Uy! Alam mo ba, mas masakit yun pag hindi gwapo, yun nanlolo ko. Hindi mo ba alam? Oo! Bakit sabihin? Hindi mo ba alam yun? Mas masakit yun. Abay, kapangit na nga, kaya nga ginusto ko para akin lang eh. O, di ba? Halimbawa, parang gano'n, di ba? Ang sasabihin na iba, kaya nga, pangit nga kinuha ko para ako lang ang mamahalin nito eh. Ganito pala to. Naging mayabang pala dahil may nagmahal na maganda sa kanya. Aba, umabuso naman. Ay, dapat nga chinuchugi ang relasyon dyan. At saka hindi. Chugi ng relation. Hindi chugi ng as in yung chugiin mo. Hindi pag akinainis talaga chuchugiin ko siya. Madadala siya sa kuha niyan. Strictly parental guidance po, ha? Chuchugiin. Hindi, kasi, alam mo, nakakainis talaga yung ganon. Yung bang harap-harapan, lolokohin ka. Hindi maganda yung ganon. Sana, yung mga ganong klase. Tapos, pag tinanong mo, hindi aaminin, ano namang klase yon, di ba? Sinungaling. Magnanakaw yan. Kaya nga, nung kumuha ako ng lalaking mamahalin, hindi ko basta kinuha yon. Wala pa akong kinukuha. Nag-request lang ako. Okay. Nag-request ako, Lord. Tapos kay Mama Mary ng Birhen ng Inanalangin sa Klolo. Mama Mary, pag po meron na may dadating ng lalaking sa aking buhay kasi hindi na po ako makikipag-boyfriend. Ang gusto ko po, hindi hubaling hindi gwapo, hindi mayaman, basta po mabait, mahal ako, mas malaki ang pagmamahal sa akin. Yun, ganun ang hiningi ko. Alam mo naman, at yun na sana siya. Oo, friend, hindi naman. Hindi, ang ibig ko sabihin, hindi naman kailangan yung mayaman at may sasakyan, mahalin mo. Alam mo, ako hindi ko kailangan ng mayaman, hindi ko kailangan ng may sasakyan, kahit maglakad ako, kung ngayon nga nagbabas ako, ba't ako nakapagbas? Kahit ako may boyfriend, may boyfriend ako at nakakita mahal ako niya. Hindi siya tapat siya, hindi siya babaero, hindi siya manloloko,
Oh, bakit mo naman hindi mamahalin yung ganun lalaki? Baka lahat ng aking pwedeng ibigay sa kanya, maibibigay ko talaga eh. Pag ganun kasing manloloko, sinungaling, hindi mo talaga maibibigay. Kaya nga isa lang sign ang aking hiningi para makita ko yung lalaking yun eh. Ano? Word of honor. Word of honor. Pag ang tao walang word of honor, nako, makakarma yan. Doon ko siya nakita, doon ko nakilala yung aking naging kapiling ngayon, yung aking only one. Ayan, talaga naman. Iyan yung first hindi po ako nagkamali. Madam? Hindi, pang-apat nga yun eh. Ay, ako alam mo, madam. Kasi tatlo nung kabataan ko, nakatatlo din naman ako noon. Kaya lang, nung ka-teenageran ko. Pero nung tumigil na ako, nagsawa kasi ako eh. Kasi, meron kang boyfriend na dalawin ka, hindi. Ay, may ganon. Alam ba ng mga parents mo na may boyfriend ka dito sa Rizal? O, sasabihin, hindi, basta, kaya pala kung gumalaw ka ay tulad ng patak ng ulan. Ay, nako, ganyan talaga hindi yan. ka pa sumipot. Sabi kang ganyan. Ang tagal mong hindi nagpakita. Bakit nga ba? Kasi baka pikutin mo, ay, nako, nagkakamali ka. Hindi ako'y lahi ng pikutin, hindi ako yung namimikot. Oo. Nako. At saka alam mo, yung mga ganyan, lalaki, minamalas. Kaya gustong-gusto ko, pag nakulong, tuwan-tuwa ako niyan. Sana makulong para tuwan-tuwa. Kasi alam mo, may ganun kasi eh. Hindi ba pag ang lalaki kasi masyadong... Nanonood ka ba ng Face the People? Di ba? Meron hindi ba nakakainis yun? Pinag-aagawan, ako, parang namang walang karapatan. Wala namang buhay-buhay. Walang karapatan, pag-aagawan. Pero pagdating sa kanila, meron silang mga katangian na nakikita eh. Oo. Kaya lang, kung ang pagbabasehan mo yung tama, kaya nga meron silang abogado doon, di ba? Meron silang advisor doon, di ba? Yun. Inaano nila, nililiwanag nila. Ganun pa man, kung iisipin mo, hindi mo akalain na ganung itsura, sa bagay. Nako. Tapos meron pang yung ina na hindi nagkaanak, di ba? Ang sinubo yung anak. Kaya yan, nako. Nila, mga immoral na sitwasyon 'yon, no? Yung palang husband mo, pang-apat na boyfriend mo. Pang-apat na boyfriend ko, pero ano 'yon, sa salitang boyfriend lang kasi kumbaga old fashion ako eh. Okay. No touch. Hindi kahit naman nung araw. Oo, no touch talaga hindi. Kaya lang ang inaano ko sa kanila yung hindi ba mag-boyfriend kayo, tapos dinadalaw ka niya, at least maging regular. Sa bagay, marami kong sulat. Hindi, marami kasing lalaking ganyan. Sulat, hindi nga, boyfriend mo, hindi man lang ikaw ma-text, hindi pa uso na ng text? Hindi, maisulatan, di ba? Matawagan. Sulat. May telepono kaya nung araw. Meron, pero pwede na, kami naman ang wala. Yung telegram, di ba? Yan, Telegram. Nako, meron ako magandang istorya ng aking buhay dyan sa Telegram. Diyos ko, di ba maganda yan? Valentine yun eh. Valentine's Day. Maganda talaga pag yun tayo eh. Pero ako naman, ako kasi kuwan, yung aking naging boyfriend, yung naging asawa ko lang. Ayun. And then after that, wala. Talagang ganun ang buhay na kuwan. Pero hindi ako yung tipong nag-boyfriend. Maraming lumigaw sa akin. Masuplada kasi ko. Hindi pala ngayon tanong ko bakit kaya mo akong buhayin? Ginaganon. Nakakatakot ka pala? Oo. Kaya mo akong buhayin. Ang bata-bata ko pa, liligawan mo ko. High school lang tayo. Kaya hindi pwede. Kaya hindi inahawakan ng kamay ko. Na ang ating sige. Malapit na. Sige po, babalik po tayo. Babalik po tayo at magkakaroon po tayo ng commercial. Sa ordinaryong savings, kulang ang kita. Buti na lang may Pag-ibig Savings. Savings na kasosyo sa kita ng pag-ibig. Dividendo mas malaki, kita mas mataba. Umabot na ng 4% ang kinita sa Pag-ibig Savings. Tax-free at buong savings, guaranteed ng gobyerno. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Pag-ibig Savings. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Daghang salamat! Dos mabalos. Muchas gracias! Madamong ignya salamat. Salamat po!
Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. San ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya. All the girls I've loved before, trouble in and out my door. I'm glad they came along. I dedicate a song to all the girls I've loved before, to all the girls I once caressed, and may I say I held the best for helping me to grow. I have a lot I know to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. To all the girls who shared my life, who never someone else's wives, I'm glad they came along. I dedicate a song to all the girls I've loved before, to all the girls who cared for me, who fill my nights with ecstasy. They live within my heart. I'll always be a part of all the girls I've loved before. Ito na naman po tayo, magbabalik na naman po tayo sa Love Notes and Memories with Treasure and Madam Butterfly. Diyan lang po kayo, samahan niyo po kami hanggang alas 5. Ayan. At kung meron po kayong gustong i-text, ano po, o kaya gusto nyong makipag ano sa ating usapan, sa ating pinag-uusapan, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa Kakampi Online, ano po, sa programa ni Miss Treasure, Love Notes and Memories. Ayan. Marami na akong natatanggap. Mamaya po namin babasahin yan. Nag-uusap pa lang po kami. Kasi po, sa tagal po ng aming programa, mag-uusap muna po kami ng kung ano-anong mga kuwan. At saka, syempre, napapag-usapan po natin yung mga napapansin din naman natin dahil nga sa Love Notes ng ating programa, ano po, yung mga pangkaraniwang mga damdamin na nararanasan. Tama, damdamin ng bawat isa. Dito sa ating tinatalakay, Miss Treasure, nahahagip yung mga maaaring nararamdaman ng ating mga nanonood sa atin, no? Ayan. Kaya nga, minsan yung nakaka-relay naman, pwede po kayong tumawag sa 788-3607. Ayan po. Ano? Okay. Ayan. Ngayon, balik tayo dyan sa ano na ba yung ating pinaka-ano dyan sa kung ang iyong minahal masyadong marami talagang babae minamahal, masyado talagang nakikita mo na
playboy siya. Oo. Talagang chick boy siya. Oo. Kahit hindi gwapo. Talagang chick boy siya. Ano ang gagawin mo? Pagtitiisan mo ba yung lagi kang nasasaktan? O yan. Ay, hindi ako magtitiis ng ganon kasi alam mo, yung mga tao lang pong nagtitiis yung walang pera. Hindi naman. Kasi po, siguro yun yung sinasabi nagmamahal daw. Hindi, totoo yun. Kasi alam mo, yung mga nagtitiis lang, kasi pag po kasi siya yung binabayaran, katulad ng mga kanyang mga babae, binabayaran niya. Tapos nagpapabaya din sa kubaw sa ibang lalaki. Syempre naman, magkakasakit ka pa niyan Kaya nga kay may sakit may cancer ka na ba? Ay, diba? Wag naman tumama yan. Kaya nga ako nagba-vitamin C, kita mo, alam mo, ganon. Yan ang aking Pero vitamin C. Hindi makakaya yan, madam, sa vitamin C. At least, nakokontrol yan. Ay, hindi. Gusto niyang tamaan, kung sino man yan. Babae at lalaki, hindi nakakaiwas dyan sa sakit ng mga anong yan. Kung may hepa, paano yan? Hindi yan, lalo, magkakamatay. Mamamatay agad dyan, friend. Kung medyo, kung ang kanyang panuntunan sa buhay, puro pasarap ngayon, okay lang na matigok. Oo, at saka isa na may pa, sakit, ganon. magsisisi yan pag iyan humina at tumanda. Pag matanda na, kasi madali naman tumanda ang tao di ba? Pag yung bilang lang na yan, at pag hindi ka na umayos, ay nako, sinasabi ko sa'yo, tingnan natin kung aayusin siya nung magiging babae niya. Doon mo malalaman, di ba? Kasi ang babae, pag ikaw inaayos at mahal ka, pero pag hindi ka inaayos ng kung ano-ano lang ang kung saan-saan lang kayo magpupunta at nagkakagastos, hindi naman, kasi ikaw naman ang gagastos, hindi naman yung babae, kasi wala namang pera yung babae. Ganon. Paano diba? kung yung babae may pera? Ako yung babae may pera, hindi po pwede yung kagaguhan niya. Sasama yun. Magiging lalaking kalad ka rin yun. Oo, at saka, kahit saan pumunta. At saka hindi, pag ang babae ang may pera, hindi niya po pwedeng madala kung saan-saan yun. Kasi, hindi ganon. At saka isa pa, sa bagay, yung iba kasing babae may pera, pero kung saan-saan din nagpupunta, iba-iba kasi sa bagay, sa values rin yun. Diba? Kung ang values ng isa, ganito. Kung iba yung kinalakihan niyang mundo, ganun yun. Mas lalo itong lalaki kung walang kinalakihan ng mundo. Diba? Anong gagawin natin? Diba? Kaya nga diba? Para alisin ka agad sa sistema. Para sa akin, ang mga payo ko dyan sa mga ganyan alisin lang sa sistema kagad. Kasi kung pahihirapan ka lang, di ba? Sasaktan ka lang, iiyakan mo lang, di ba? Kakainisan mo lang. Alam niyo ba, pagka kayo naiinis, gaanong muscles ang yung kasisimangot at kaiinis mo na yan. Daming wrinkles ang lalapas sa inyo. At saka hindi. Ayaw mo ba yung lagi kang masaya? Baby face ka pa. Hindi nga, friend. Kasi madam, ako kasi, yung bang tinitingnan ko na lang ngayon kung paano, ganito, hindi pag ang tao ayaw makipag-usap sa'yo ng matino, at saka pag hindi tumitingin at ang daming ginagawa habang kausap mo, nagsisinungaling yan. Di ba ganyan yan? Ang pagsisinungaling kasi, pag nag-uusap kayo, hindi makatingin. Tapos, kung ano-ano pagtititingin, nagbababasa, nagagaganire, walang mangyayari sa buhay niyan. Kaya maraming alibay. At saka isa pa, kung ikaw, kung wala kang alam, di lalo kang lulukuhin. At saka isa pa, magpapakasarap siya ng magpapakasarap hanggang sa malintikan ka. Ganun lang yun di ba? Kaya dadami, kaya napakaraming anak hindi naman mabuhay. Ayan. Doon sa mga mahihilig, ayan, to all the girls na iparinig na natin yan sa kanila, di ba? Pero doon sa iba na wala naman po namang kakayahan bumuhay ng maraming anak, yung bang mag-aanak lang ng mag-aanak, magpapasarap pagkatapos yung mga naging anak, pinababayaan, namamali mo sa lansangan, maawa naman po kayo. At saka hindi, mag-aanak sa mga dancer, mga GRO, sa mga club. Kaawa naman. Kaawa ang mga bata. Kaawa ang mga bata. Kaawa.
Yun ang mga style niyang babae basta makita niya yung ganiring babae o maganda, akala niya samantalang dancer o sino yung nakukuha ng pangit, di ba? Ang pangit ng magiging pangit ang iyong buhay pag gano'n, di ba? Oo. Kaya kalimutan na natin 'yan. Oo. Kalimutan natin yung mga 'yan. At tayo ay magtungo sa ating ano ba ang ating isusunod na topic diyan sa mga yan? Ayan. Ganito. Yung mga ikaw ba naniniwala sa forever? Forever na? Na pagsasama ng isang tao, babae at lalaki. Conforme 'yon. Conforme? Kasi pag sinabi mong forever, kasi ganito 'yan. Pag kayo nagmamahalan talaga, at saka wala naman kayong ginagawang masama, gusto lang nyo kasi lahat ng mag-asawa nag-aaway. Diba? Oo, siyempre, hindi naman sila magkaano-ano Oo. At saka isa pa, pero pag ang mag-asawa talagang gusto nila magkasama, intact sila, ang gagawin nila, maghihiwalay muna yan. Pansamantala. Pupunta sa isa, yung isa yung mag-abroad para malaman nila kung talaga sila. Kailangan mayroong lalayo. Distance. Long distance muna. Titingnan nila kung sila ba dalawa talaga o hindi. Merong ganong kasing relationship. Doon, sa pamamagitan ba noong mga paglalayo na yon, doon makikita mo yung forever na pagsasamahan ng isang tao. Hindi ba ang pagka nag-forever ka, yung talagang hindi kayo naglalayo man lamang? Oo naman, gano'n isa pa rin yun. Pero ang sinasabi ko sa iyo, yung forever, kahit na nga sa may edad na di ba? Yung matanda na kayo, forever talaga kayo magkasama. Pero kasi alam mo yan, ang mag-asawa kasi kahit nasabihin mong hindi sila magkahiwalay, talagang nag-aaway talaga yung mga yan. Kahit na anong gawin nila, lalo na't pag edad nila ng 50 up o 40 up. Kasi yan, may andropause. Nag-menopause naman tayo. Kasi sa lalaki, andropause. 40? Minsan, nag-andropause ang lalaki, nag-start siya sa 40. And then, ang babae, ganun din. Menopause. Hindi ba tayo, minsan, 40 at age of 45 ako. 45, 48 ako nag-ano talaga. Ganon. Meron lalaki na andropause, 40, nag-start siya ng 40, initin ang ulo. Diba? Ganon? Parang hindi ko naman naramdaman yun nun siguro. Parang pareho din sa akin. Ewan ko. Pero ang lalaki kasi, pag kasi nag-andropause yan, kasi maraming nararamdaman, masakit ang ulo, minsan nag-hot flashes, ganon din sila. Parang tayo na nag-hot flashes, masakit ang ulo, ganon. Iyon yung sa lalaki. At saka isa pa, palagi yung, lalo pat nag-50s, ayan, 50s, 60s, lalo na kung wala silang kasama sa bahay, nag-iisa sila sa bahay, or nag-iisa lang wala yung asawa niya, may pinuntahan. Alam mo, pag nag-iisa yan, parang lumuluha-luha, malungkot. Kasi ganyan ang lalaki, pag nag-andropause na. Para tayo na nag-menopause, di ba? Parang nalulungkot sila. Naiiyak sila na hindi nila namamalayan, umiiyak pala sila. Ganun pala yun. Ganyan din yan. Hindi ko hindi ko, ngayon ko lang nalaman yan. Ganon. Yan tungkol doon sa andropause. Sa lalaki kasi ang tawag andropause, di ba? Pero di ba merong kasabihan na life begins at 40, kung kailan doon lang nagiging masyadong active ang isang kalalakihan. Pero pag kasi may diabetic ang lalaki, pag may problema. Pag may problema ang lalaki, hindi yan. At lalo pa kung antiyan kasi, pag kasi ang tummy kasi matigas at saka matigas yung tummy and then malaki, may problema yan sa loob ng tiyan. Ano ang kailangan para malaman mo medyo malambot yung tummy? Oo, malambot para kasi pag kasi ganoon, kailangan magpa-ultrasound o whole abdomen. Na magpapa-check up ka. Para malaman kung may problema. Kung ikaw may sa gallbladder o sa kidney stone, yung mga ganon. Para kasing buong physical examination yan. Yes. Lahat yan. Executive check-up. Ganon. Saan malalaman? Lalo na kung ang mga tiyan ay lumalaki, yan mga... Tapos matigas as in. As in matigas. At saka isa pa, may sumasakit sa gilid. Pag yung gilid ng
kuwan mo, masakit. Ayun, nakakatakot. Pero alam mo, halos lahat ng lalaki natatakot magpa-check up. Oo. Totoo yun. May kakilala Lalo ko. na yung ayaw nilang magpa-colonoscopy. Babae. Yung colonoscopy, ayaw nila nun. Ano ba yung colonoscopy? Sa ilalim. Sa ano niya. Ayaw nila nung ginaganon sila. Pero hindi nila alam. Importante yun. Importante yan. Para malaman kung ma-detect kung merong early signs ng mga cancer or yes. ano man na Yun, problema. malalaman kasi yon. At saka kasi isa pa is pag yung, hindi ba, yung prostate, yung sa prostate nila, pag Father's Day, libre lahat. Libre Saan yan? lahat ng hospital. sa lahat ng hospital. From 6 o'clock, minsan nag-i-start ng 7 o'clock. Uy, sa to June na 5 yan. o'clock. Oo. Sa June Ang yan. Father's Day, lahat ng hospitals from, merong hospital na 6 o'clock nag-uumpisa, merong 7 o'clock, lahat na yan libre. Libre, talaga. Libre, yung para ma-check up, pagpapa-check up, ano? Libre lahat yan. Ay, di maganda pala yan. Kaya, dito nga, yung doktor dito sa may Marikina, yung announcer din yon, nagpapalibre yun ng, pag Father's Day, nagpapalibre yun ng executive check-up sa heart, para malaman mo kung may bara yung heart mo. Yun ang pinakamaganda, kasi usong-uso yung mga heat stroke ngayon. Alam mo naman, marami namamatay sa heat stroke. At saka alam mo, pagka yung heart attack, pabata ng pabata ang namamatay. Bakit kaya? Alam mo kung bakit? Kaya ganyan. Ang heart attack kasi, hindi lang naman kasi sa heart yan eh. Kasi alam mo yan, minsan kasi, ang mga kabataan, kumakain niya ng mga yung ano ba yung mga kinakain ng mga isaw, ayan, isaw. Ihaw, yung mga madumi kaya yan, bito-bito ka. Kahit nililinis na. Ang dumi niyan, hindi. Kahit nililinis ng maigi. Oo, hindi ako makain yan. Ay, naku, yan ang hindi ako Masarap nakain. yun. Mas maganda, masarap pati pag masarap ang kanilang sauce. Ay, nako. Sauce, Ginoo. Yan ang hindi ko alam ang lasa, kahit hindi ko alam ang lasa, hindi ako makain. I-try mo kaya yung mga street food na ganyan. Ayoko yan, kasi alam mo, magkakasakit tayo niyan. At saka isa pa, nandiyan dyan lahat kung gusto mong ikaw magkaroon ng sakit, yan ang pagkakainin mo. Lahat, cholesterol mo, kukuha niyan, lahat, nandiyan dyan na. Pati, tapos umiinom ka pa, patay ka. Iyon talaga ang mangyayari sa'yo. Matetepo ka na. Sa lifestyle talaga na kukuha. Tapos nag-smoke ka pa. Paano na yon? Nagkasasama-sama, nagpuyat, smoke, mag-smoke ka, inom, mambabae ka, BSDU, babae, sugal. Ang babae, nagsusugal pa. Wow. Wow, talaga naman. Habang congratulations, napakarami mong bisyo. Oo, napakaraming bisyo talaga. Yan ang madaling mamatay. Yan ang madaling mamatay. Bakit sabi, hindi ba pwede yan kasama sa doon sa masamang damo? Matagal mamatay. Biglang gano'n. Conforme siguro sa masamang damo yon. Hindi, pag kasi lahat sinakop mo na, malapit ka nang mamatay nun. Nakakainip yun. Pag gano'n, nakakainip. Pag gano'n ng lalaki, ay nako, gusto ko na agad matapos para ang wala lahat. para wala nang masama na magpanalangin na sana matigok na po siya. Hindi, kasi alam mo, mararamdaman mo naman kasi yan pag siya may sakit. Kasi unang-una, yung pagkilos. Yung pagkilos niya. Para maiwasan ang sakit, ganito na lang. Bigyan natin sila ng ilang health tips, Kasi katulad ng ginagawa mo, kaya malusog ang iyong pangangatawan. Maganda. I mean, hindi kasi merong sinasabi nila na malusog malusog. Akala nila, pag maganda yung katawan, malusog na. Hindi nila alam, yung iba noon may sakit, Pero yan ay nakikita po natin, yan sa nararamdaman, depende sa ng tao, sa bikas, Bikas ba yun? Bikas, okay. Ano yung ginagawa mong pagproteksyon sa iyong kalusugan? Una, sa pagkain. Sa pagkain. Maselan po ako sa pagkain. Basta ako sa morning, yan lang po diyan lang po ako kumakain ng talagang full breakfast. Heavy? Heavy talaga. Okay. Complete ba yan? Complete. Yung ibig sabihin yung as in yung sinasabi na balanced diet? Yes, oo. Lahat ng klaseng prutas kinakain ko sa morning. Pero bago po pagkakain ko, bago ako kumain,
siyempre, inom muna ako ng gamot. May gamot akong iniinom before breakfast. And then, ano yung gamot na yun? Food supplement? Food supplement okay. para sa babae. Okay. Ganon. Kasi sa panahon ngayon, hindi po sapat yung mga kinakain natin para sa ating pangkalusugan. Kaya kailangan meron tayong food supplement. Oh, yes. May so, food yun yung supplement. pinag-uusapan natin pagkain. Yes. Sa pagpahinga? Nagre-rest ako kasi natutulog ako from 8 o'clock, tulog na ako. 8 o'clock? Ng gabi. Hinggit naman ako sa yun yan, no? 8 o'clock, gigising ako ng 10 to 11 o'clock in the morning. Walang in-between na pagwiwi, wala doon? Hindi, diretso ako eh. Talaga? Inantok. Kaya pag yung wari, may nagte-text sa akin na kaya pala ganyan ang beauty mo, ha? 7:30. Wari, may nagte-text sa akin 7:30. Inaantok na ako noon. Pag hindi ko na sinagot, kasi 8 o'clock, inaantok na ako talaga. Ay, dapat patayin na yung iyong cellphone. Wala nang wala nang Hindi naman pwede. Hindi naman pwedeng patayin. Basta, 8 baka o'clock. may mga emergency, Pag lang ako may pupuntahan, talagang maaga akong nagigising. Ang galing, hindi ko pa naranasan yan. Ilang taong ko nang hindi naranasan yung tulog na yan. Matutulog ako ng 12. Sige, mamaya na yan, ha? Dahil ang pinag-uusapan natin ay ang kalagayan mo. Dahil ako, hangang-hanga ako sa kalagayan mo. Nasa kabila ng ating edad na ito. Talaga namang kikitang-kita ko yung iba talaga yung pangangalaga mo. Sasabihin ko yun. So, pagkain. Sa pagkain, rest. Una, okay. Yung pagkain. Sa pagkain nga, okay. Balanced diet. Hindi, iinom ako sa morning ng collagen. Iinom ako ng collagen before breakfast. And then, meron akong tomato juice. And then, mga fruits. At saka, ang kinakain ko simple lang, nilagang saging. And then, nilagang saging and Quaker oat. Wow. Yun ang kinakain ko. So, yun ihahanda nila. Yeah, yun lang ang kinakain ko, pero marami akong fruits. Yung aking Quaker oat, nilalagyan ko ng fruits. Para. Example ng fruits na nilalagay mo sa Quaker oats mo? May saging. Kasi ang saging, hindi ako nawawalan dahil rich in potassium yan. Oo. Anong klaseng saging yan? Yung yellow, yung green? Kahit anong klaseng saging. Basta, isinasama mo talaga doon? Isinasama ko sa Quaker oat. Tapos bukod yung tomato juice mo? Oo, bukod yun. Basta, inom ako ng tomato juice and then yun nga, Quaker oat. Yun, lahat na yun, kinakain ko. Tapos, fruits. So, ano pala? And then, ayun. And then and then water. Ayan, yung water. Kasi importante ang water. Mga gaanong karaming water ang natetake mo sa maghapon? Ay, marami. Kasi nagbe-breakfast pa nga lang ako, naka-4 na akong water eh. Naka-4 na glass. Ang suggested dun sa ating pa naman, 8 to 10 glasses lang, di ba? Ay, hindi lang 10 ako. Siguro 15 ako. Ay, ang galing. So, yun. Makakuha na ako sa water. Kaya, so, yun na yun. Food, kaya ako, friend, rest. kung, yung bowel movement ko, 3 times a day. Yeah. Umaga, tanghali, gabi. Pero yun doon, tama. Yun yung pinakatama. Pero hindi naman masyadong yun para doon sa iba na hindi naman ganun yung kanilang nararanasan. At least kahit once a day. Pero hindi ako sanay ng ganun. Basta, pagising ko pa lang, pagising ko pa lang. Doon na. Tapos kakain ako ng breakfast ko. Ayun after? After ng breakfast ko. Mga ilang yun? Mga ilang oras? Ay, sandali lang ako. Wala pang 5 minutes. Walang, ganun. Ang bilis ko. Di ba masama daw naman yung pagkakain mo lang, tapos ka na kaagad, poops ka na kaagad. Hindi naman. Ang ibig ko sabihin, yung aking bowel movement, ganon ang kuwan. Okay. And then sa gabi, pag uwi ko, ayun. Ganon na naman. Basta nakakatatlo ko. So, how about exercise? Nag-exercise ako. Bago ako bumangon, nag-i-stretching ako. Wow. Stretching, 30 minutes stretching. Lahat kinukuhaan ko, ganyan ako para maganda ang ating katawan, walang problema. Ayan, At saka, and then before gusto kong magbilad sa araw. Gigising ako ng maaga, ng mga 6 o'clock, mga ilang minutes? 6 to 7 yun, hanggang may araw na maganda. Doon lang ikaw sa nabibilada na hindi ka lumalabas. No, kasi ang aking room is, pag binuksan ko yung room, may terrace ka? May terrace ako. Then, nandoon lang ako, nakaupo lang ako. Then, pagkatapos, ayun, paikot-ikot lang ako. And then, habang ako nagpapabilad, nag-exercise ako. Sit up.
Ay, Ganon, ang galing. Oo. Aqua, ganon. And then Parang- after, and then pagkatapos nun, tsaka matutulog uli ako. Ay, natutulog ulit. Natutulog uli ako kasi 7 o'clock lang yun eh, ang aga pa nun eh. Nahihinggit ako talaga sa iyo. Tutulog Sa akin, uli pinakamahaba kong oras 5 hours yan. Pero Ay, hindi in ko between kaya pa yan. yan, nagigising pa ako niyan pagwiwi. Pero wala akong Ay. problem sa aking wala naman. Walang problem. Wala. Kasi ako, Nalulungkot pa nga ako pagka hindi man lamang pero lumpas ng anong kalahati. color ang kuwan mo? Ano lang, ayun, yung yellowish, di ba? pareho tayo. Ano lang naman yun. Hindi ako kasi white eh. Talagang talaga. tubig na, talagang parang tubig. Oo, white na para mong, basta, parang ganitong na tubig natin. O, ganyan, ganyan ang ihi. Oo, kasi meron kasi tayong pagka hindi nagiinom ng tubig ang mga tao, yung wiwi nila masyadong masangsang, di ba? Oo, at saka isa yung pa. colorful, yellow gold ang ihi nila. Ay, masama yun. May ano yun. Masama yun. Pag ganyan ang wiwi mo, madam. Nako. Magpa-check up ka na, baka ikaw meron ng sakit talaga sa loob ng katawan. Kasi lalo na pag inilalanggam ang ihi mo, diabetic. Diabetic yan. Kaya so makikita natin ang mga natin sa mga ihi natin, Diyan lang so, talaga yan. Tsaka pag may mapanghi ang ihi, may problema ka sa loob ng katawan mo. Kaya pala yung good health mo, na-maintain mo yan dahil sa pagkain mo ng balanced diet, ng exercise, tamang rest, di ba? At water. Yung pag-take niya ng tubig, ayun. Tsaka ang lifestyle mo, paano? Yan yung panglima. Ang lifestyle. At saka sa lunch and dinner, wala akong kanin. Wala akong rice. Parang hindi ko kayang gayahin yan. Hindi ko kaya. Hindi ako kumakain ng Kaya rice. may kabigatan akong taglay. Kasi alam mo, pinemaintain ko talaga ang aking weight at saka ang aking katawan. Dahil, para hindi ako bibili ng damit. Kaya bibili ng damit, paano mauubos yung damit ko? Wala naman akong problema dyan sa ganyan. Basta merong mga extra tupi dun sa mga mapapalakihan ko yan. Pero mahirap po talagang magpalaki. At mahirap magbawas ng timbang. Sa totoo lang. Hindi madali yan, madam. Huwag akong kakain ng hapunan. Huwag kang kakain lang. O kaya ganito, hindi naman agad yung aalisin mo Paunti-wari, nakakaisang tasa ka. Dalawang tasa. Isang tasa lang. Mag-iisa ako. Hindi ba pwedeng isa't kalahati muna? Ay, hindi pwede. Isa na lang muna Yung kalahati na yun ayun, isa-isa. Isa-isa lang muna. And then after nasanay? Siguro, nasanay ka na. Kalahati na lang. Kalahati? Parang hindi ko talaga kaya. Masakan. Kakanta ko niya ng parang di ko yata kaya. Magdudusa yung aking tiyan yan. Baka mamaya titibok-tibok na ganyan. Nagugutom ako. Hindi. At saka naman, Madam Wari, di ba, nagmumotor ka. Pag nakakaramdam ka ng kuwan, nakakaramdam ka ng gutom, stop dapat over may ako. Candy ka man lang. Candy. May candy ka man Akala lang ko sa loob. mag-stop over ako, tapos kumain ng bibingka. Ay, pwede din yun. Alam mo ba, ang sarap ng bibingka sa Malolos. Oo, yan ang sinasabi ko. At saka yung halo-halong sinasabi mo, kanino bang halo-halo? Rason. Ako, ayan. Ay, sana. Teka, nagko-commercial tayo ng rason, ha? Padala nga kayo ng halo-halo. Padala nga kayo dito ng halo-halo. Commercial yan, naalala mo. Naalala ko lang kasi sabi mo, gusto mo ng halo-halo. Wala yatang rason dito. Kasi, madam, smooth masyado ang ice niya. Ang sarap pakiramdam pag yung ginanyan, kinain mo, wala kang mararamdaman na buo-buo. Talaga. Ang sarap. Pero wala siyang halo na makikita ka. So parang shake siya, parang blender siya. Parang basta. Pero meron din namang halo. Ang ibig ko sabihin, di ba sa Chowking, ang daming halo makikita mo. Naka-display. Ang hindi ganon. Hindi ganon. May makikita ka. Nasa ibabaw. Maghanap ka na lang ng rason at nang makita ko yung sinasabi mo. Nasa ibabaw ka na. Ice cream. Ice cream. Pero ang nasa ibabaw, minsan may ice cream sila. May leche plan. Leche plan. May pero buko. Yun lang ang makikita mo.
Pero hindi katulad nung Chowking na napakaraming halo. Okay. Sa Razon, Pero hindi. talagang napakasarap niya, ha? Oo, masarap talaga. Kaya hindi ba sabi ko sa'yo, yan lang kinakain kong halo-halo. Sige. Oo. Nagsesenyas na ang ating Ay, kaibigan technician din eh. At kami po ay commercial muna. Sa ordinaryong savings, kulang ang kita. Buti na lang may Pag-ibig Savings. Savings na kasosyo sa kita ng pag-ibig. Dividendo mas malaki, kita mas mataba. Umabot na ng 4% ang kinita sa Pag-ibig Savings. Tax-free at buong savings, guaranteed ng gobyerno. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Pag-ibig Savings. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Daghang salamat! Dos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po! Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Saan ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. Honestly love you. You don't have to answer, I see it in your eyes. Maybe it was better left unsaid. This is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day, and you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say, I love you. Honestly love you. If we both were born in another place and time, this moment might be ending in a
There you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this. I love you. I honestly love you. I honestly love you. Welcome back sa Love Notes and Memories with Treasure and Madam Butterfly. Wala yung aking pero narinig pa rin yun. Ngayon, meron kang sinasabi sa akin kanina. Sino ba yung yung gusto mong banggitin? Si Napoles? Si Tungkol Napoles. saan? Kasi alam mo, hindi ba madam na si Napoles na hospitalized? Yes, oo. At siya daw sa matris. sa matris. At siya daw ooperahan. Naoperahan daw, di ba? Naoperahan na. Pero ilang buwan na ba yun sa ospital, di ba? 3 buwan na yata yun sa ospital. Gusto pa niyang manatili. Pero ginagawa niya lang alibay yung pag para hindi siya nasa kulungan. Alam mo, madam, ang kuwan kasi, ang total hysterectomy, sus ko 3 araw lang yan, okay na yan. Pwede ka nang makalabas. Kahit na opera na yan. Oo, di ba? Sa global pa yun sila. Global, di ba? Sa global siya. Yun nga yung nakakapagtaka doon Bakit nga ang tagal-tagal na Alam mo, yung mga doktor dyan, alam mo po, kayo po, hindi nyo maloloko mga tao. Kasi yung alam mo ng mga tao kung ano yung tama at mali. Huwag kayong magpadala sa mga isipin mo, magdudugo. Paano magdudugo yun? Di mali yung operasyon. Nako, ha? At saka, madam, ba't magdudugo? Ano yun? Yung, bakit? May menstruation ba siya at magdudugo? Kasi alam mo, at saka ang dugo, nanggagaling yan sa ovary. Wala naman siyang ovary, total hysterectomy. Saan nanggagaling ang dugo? Sa bituka niya. Baka may naiwang scalpel. Ay, nako. Tama ba yung sinabi ko? Scalpel. Yung panghiwa dyan, baka may mga natira-tira dyan. Pero, alam mo, gusto lang niyang magpalawig ng kanyang stay sa hospital. Alam mo, dahil masarap doon. Malamig, aircon. Sino naman ang nagbabayad yan? Sino nga ba? Taong bayan kaya nagbabayad ng iyong hospital. Naku hindi ba napakayaman naman niya para tingnan mo dyan kung bakit napunta sa ganyang sitwasyon si Napoles, di ba? Dahil sa di umano, nahihiga na lang yan sa sa bathtub o sa kama ng punong-puno ng pera, no? Kaya nga, tama ka doon. Ayan, diyan mo makikita yung pag-twist ng kapalaran di ba? Yung tinatamaan ng akala mo mananatili ka na lang na ganun, kung ang pera na iyong pinapapasasaan ay marami palang nasasaktan, maraming di ba? Ibig sabihin, bumalik. Karma siya ngayon. Ganun lang yun, di ba? Ngayon, kaya ang taong manloloko, may katapusan yan. Paano yan? Katulad niyan, nagdadamay pa siya ng maraming Yun nga. ang masakit, marami yung parang itinatago, hindi naman lahat ibinubulgar. Parang sinala na yata yung Alam mo, si sinasala. Napoles, wala na sa credibilidad. Wala akong, kasi tinan mo yan napakasinungaling. Hindi ba, ang dami niyang ninakaw. Kaya sinungaling, kapatid ng magnanakaw, magkakakuha niyan Magkakaduktong-duktong. Kaya kayo, pag kayo sinungaling, magnanakaw kayo. Kaya susunod na kayo kay Napoles. Ayan. Di ba? Ganun lang yun Huwag na kayo ang kapal-kapal ng mga mukha nyo. Hindi dapat yung ganun. Nako. Magtrabaho kayo ng matino, hindi yung magnanakaw kayo sa kapwa nyo na kung sino-sinong lolokohin tapos yung mga tao. Tapos ngayon, sa palagay mo, hindi niya nagagamit yung pera niya? Hindi ba? Wala siya nagagamit doon sa mga perang yun. Biro mo, para mag-stay ka ng 3 months na dyan sa ospital. Kaya nga. Dahil ayaw niya doon sa kulungan. Kesyo, madam, wala daw siyang pambayad sa hospital. 92,000. Wala kang pambayad. Hinihigaan nga lang ang pera. Yung kwento nga yan, nasa inodoro, nasa basurahan, yung mga pera niya, tinatambak bathroom. niya. Bakit ngayon, tinan mo siya,
Oh. Kaya ang tao, basta't may ginagawang kalokohan, may katapusan po yan. May ginagawang kalokohan o kaya ay kumukonsinti sa kalokohan. Ayan. May Iba yung katapusan dyan. no? Meron din ka no? Yung ikaw ay gumawa na ng kalokohan, may kinonsinti ka pa sa paggawa ng kalokohan. Dapat hihintayin ko yung kalokohan na yon. Malapit na siguro. Malapit na yan. Kasama na dyan sa mga magre-reklamo na yan. Dahil marami kong gagawin na dapat naku, napakarami. Kaya ganon. Iyon ang mahirap dyan. Lahat na lang ginagawa. Pag nakatapat ka, kawawa ka. Di ba? Tama. Ano lang yun di ba? O tingnan mo siya ngayon. Lahat dinadamay niya Lahat diba? gusto niyang sana yung totoon talaga. Kaya lang parang wala na siyang kredibilidad doon sa mga sinasabi niya, di ba? Iisipin mo. Ang dami na niyang pinagsama-sama. Pati yung yung lalaki. Hindi, pati yung lalaki na, yung si Ben-Hur. Ben-Hur ba yun? Si Ben-Hur. Di ba? Iba, bakit may lista na rin ba siya? Si Mike Enriquez nakasama. Naku. Corina Sanchez. Si Mike Enriquez. Isipin mo si Mike Enriquez nakasama. Kaya nga, kadae. Corina Sanchez. Maraming ibinaman. Kasama na si Pinoy. Kasama na ba si Pinoy dyan? Kasama na si Pinoy. Ang ibig ko sabihin. Wala na tayo ilulusot niyan. Jesus Maria, baka mamaya sabihin tayo'y kasama na. Hindi, wala Sana kailangan ko nga ngayon yan bigla ganun diba? Sige, paulanan mo ako ngayon. Parang Sige, paulanan. Hindi na nga mapaulan Hindi na nga mailabas Hindi ang ibig ko sabihin, nagkapera siya ng puro sa kasamaan, kaya ako gusto ko siya pag talagang ikulong siya may mga kasama. Ayoko nung gano'n nag-iisa siya. Kailangan naghihirap siya sa ginawa niya. Ang dami niyang ginawa, ang dami niyang nilokong tao. At saka dapat mga kuha natin yan mga tax natin yan po yung nagnanakaw niya na yan kung lahat ng yun na na isasama niya at dadawit, talagang mapatunayan na sila-silang talaga. Hindi yung puro hearsay na ito si ganon, puro ganon. Parang hindi natin mapaniwalaan na ito ba ang mga kasama niya. Parang hindi ganon no? Kaya nga. Kaya ewan ko. At saka alam mo naman, sila Ben-Hur, lahat ng mga whistleblower lahat naman sila nagnakaw. Lahat naman sila may kasama mga kasalanan. Kasama rin naman. Kaya lang, iba-iba lang yung kanilang naging yung pagkakahindi yung division ng pera iba-iba nagkaroon ng pagkakaiba ito para doon sa hindi patas. Yumaman din naman sila diyan tinan mo yung mga tinan mo nagkaroon sila ng mga bahay, mga condos, di ba? Ang dami kaya nilang mga bahay at ari-arian. Buti pa yung sila. Mga itsura nila na yon, magkakaroon ng bahay. Buti pa sila, joke. Hindi ba? Ang ibig ko sabihin, pwede ka naman yumaman sa magandang paraan. Kasi tama. pag ikaw nagkapera sa magandang paraan, masaya ka. Pati mukha mo ang ganda. Tingnan mo si Naboles, ang pangit pa, ang tanda-tanda na. Ilang taon lang yan, nabata lang yan. Tingnan mo itsura niya. Nabaliwala ngayon yung hindi. Paano namang hindi siya tatanda? Nag-iisip siya, saan pa kaya ako magnanakaw? Sino pa kaya ang aking... Parang talagang, ngayon masasabi mo sa pera? Root of all evil ba yan? Siyempre. Kung hindi gagamitin sa tama, root of all evil. Hindi nga ginagamit sa tama Puro pansarili. Puro pansarili. Ginamit ba yun? Sana inano na lang niya, nagkawang-gawa na lang siya, alam mo yung pera niya. Nagtira na lang sana siya ng sobra sapat para sa kanyang maayos na pagiging pamumuhay. Pero tumulong siya dun sa mga kawawa naman. Sa palagay mo, baka sakaling may kapatawaran pa yun. Sa palagay mo? Sa akin, wala. Hindi ako marunong magpatawad pag gano'n. Aray. Ang laki ng binayaran ko sa tax pagkatapos nanakawin lang niya. Ano siya? Dapat ako yung bigyan niya. Bayaran niya yung binayaran kong tax. Di ba? Lang yun Dami-dami yung mga tao na hindi nagbayad ng tax at nagkuha ng tax, hindi yan masyadong magagalit kasi dinayarin nila yung tax nila Pero yung mga tao na diretso yung tax nila, yung pagbabayad, pagbabayad, kailangan bayaran. Kung ano man yung bayaran natin, ibayad natin. Para kung sakasakaling merong
merong mga problema, hindi ka natatamaan. Ganun lang po 'yan. At saka isa pa po, hindi naman po tayo para po umunlad ang Pilipinas, kaya lang po tingnan mo naman paano tayong uunlad, puro ayan na kay Napoles lahat ang pera. Dapat Napoles, bigyan mo lahat ang bawat tao, ang mamamayang Pilipino ng 1 milyon. Kaya na ba? Kaya yon, 1 milyon bawat tao, bawat kuwan, ibigay niya yung mga ninakaw niya. Sa akin, dapat hindi lang 1 milyon. Nasabi ko na bayad. Masyado layaman ng lahat ang tao niyan. Ang ibig ko sabihin, para yung mga pera, isipin mo naman, hanggang sa abroad, meron siyang mga ari-arian. Tapos yung mga anak niya doon na nag-aaral, kaninong pera yon? Sa taong bayan. Hindi naman sila, ito naman na may itsura nila, hindi naman siya ganun. Hindi nga siya nakapag-aral ng mataas na pag-aaral, tapos ganun, di ba? Iyon ang sinasabi ko. Kumbaga, puro kasinungalingan. Talagang yumaman sa hindi maganda. Kaya sana yung mga gustong yumaman dyan, huwag kayong maiinggit dun sa instant yaman. Pagsikapan po natin. Kailangan, kung gusto nyo yumaman, magpagod po kayo. Madali naman pong yumaman kung gugustuhin natin Basta po, yung ibinigay sa atin ng ating mga magulang, kuwanin po natin yon, pag-igihin po natin yon at mahalin para po hanggang sa kaapu-apuhan natin hindi maghihirap yung ating mga apu-apuhan. Ganon. Pero wala po kayong ninakaw, hindi po kayo naagrabyado ng tao. Maganda yung di ba? Yung halimbawa, yung mga Ayala, di ba? Nandito yung si lolo noon lolo niya, di ba? Nakaganon sila, naka-picture sila. Ang ganda sa present na pinakamayaman na buhay pa sa kasalukuyan, 'di ba? Meron silang mga naiiwang mga legacy, pero maganda yung legacy na naiwan na 'yon. Dahil talagang inano nila talaga yung kanilang yaman, pinahalagahan nila, pinayabong nila sa pamamagitan ng mula sa nuno nila hanggang sa kasalukuyan. Marunong silang magkuha ng kanilang kabuhayan. Ng kabuhayan. Hindi sila waldas. Kasi naghirap din naman ang mga ninuno nila doon kaya sila nagkaroon ng pera. Hindi na nga sila mahihirapan andyan na, may yaman ka na, andito ka na, di ba't ka pa maghihirap? Wala ka ng paghihirap, nakahiga ka na sa pera noon, di ba? Hindi ka tatanda. Tsaka pati yung mga kaya ngayon, kung sino man yung mga pinapalad na yumaman naman sa pamamagitan ng pagtama sa loto, instant yaman yan. Instant yaman. Napakasarap yan. Madam, yung mga ganyang instant yaman, yung mga nananalo sa loto, madaling maubos yan kasi hindi siya naghirap nun iyon ang ipayo natin sa kanila. Tsaka doon sa bago palang tatama. Na pangalagaan nila dahil kung minsan lang yan dadating, huwag po ninyong gawing one day millionaire kayo, At saka madam, ang mga tao, napapansin ko, pagwari, nagkapera lang ng konti, yabang. Masyadong aristokrata, nakataas na ang buong, hindi mo na maabot hindi mo na makikita yung mata niya, para ba lagi na nakatingala sa nakatingala na palagi. Hindi na nakikita yung ka-level. Yung medyo mababa. Pag makakasalubong ka, hindi ka na nakikita, hindi ka nakilala. Ay, ikaw ba yun? Iba na yun. Ay, sino pala yun? Di ba? Mahirap yung ganyang klaseng tao. Mahirap yung ganon. Kasi yung parang umasenso ka lang, wala ka na nakilala. Ngayon ka lang nagkaroon, di ba? Pakita mo rin sa kapwa mo yung ikaw kung maganda siya makisama, di yung dati niyang ugali, di ba? Masarap kasi yung makita mo yung dating ugali kaysa doon sa bigla kang nagbago. Nagkapera ka lang ng konti. Nagkapiso ka lang. Hindi mo lang alam kung saan mo na ilalagay. Ganon. May ganon talagang tao. Pero doon naman sa iba na talagang maisip, maganda yun, nakakapag-isip silang mag-invest ng sarili nila, lupa, di ba?
negosyo. Kaya lang pipiliin po ninyo kung anong mga negosyo yung inyong kinakapitan, ha. Paalala lang po kasi madali. Tsaka po yung mga tumatama na yan, kung hayag po yan, alam nyo, napakaraming kamag-anak at kaibigan yan. Kahit na yan dating hindi makaibigan, di ba? Totoo yun. Lahat na, kaibigan ko yan, kakilala ko yan ko yan, kamag-anak ko yan. Yung mga pinsan-pinsan na yan, biglang naglilitawan. Lalo dumami na ang pinsan. Pag mayaman ang tao, pag nagkapera ang tao, nang biglaan. Biglang dumadami ang pinsan. Kaya ingat lang doon sa mga ganyan. At ito namang yumaman, masyado ng tumaas na ihi. Wala na. Para palalahanan natin kasi ako naaawa ako doon sa mga tumama na nagkaroon na sila ng pagkakataon sana na baguhin ang buhay nila. Kaya lang hindi nila na-manage ng maayos, napunta lang sa wala. Di ang mangyayari niyan, nanakaw ng iba, pwedeng ganyan, naging sanhi ng kamatayan, o kaya naging masyado kang matangkad, baka mamaya hindi mo nakilala yung nasa ibaba mo, huwag naman ganyan. Manatili po kang yung at isipin lang ninyo yung lahat ng makakabuti na pwede kayo tumulong sa isang samahan, tama? Yes, tama pwede yun. kang bumili ng lupa, kung ikaw ay walang sariling patayuan mo lang kahit sa simpleng bahay, yung kaya mo lang ipagbayad ng tax. Dahil kung napakalaki ng iyong bahay at wala naman titira dyan, ay huwag ka nalang magpadahin ng masyadong malaki. Sayang lang. Kasi pag masyadong malaki ang bahay mo, yung mga anak mo kasi pag nagsipag-asawa, wala rin. Di magpatayo ka lang ng maliit na bahay, at least mga 4 rooms na pag may bisita ka, may visitors room. Tama. Pagkatapos kahit papaano, may dumalaw sa'yo, meron kang mahihigaan. Ayan. Hindi yun. Tama yan, tama. Kasi pag nag-aasawa na yung mga anak natin, umaalis, di ba? Kung babae, dinadala ng asawa, di ba? Kaya dapat lang yan, okay lang yung maliit ang bahay natin. Hindi naman, pero kung malaki bahay natin, wala po tayong magagawa. Yun po ang, bahay nyo bahay natin. Wala, lalo pat kung mga ancestral home. Talaga pong ganyan, malaki. Mga 12 ang kwarto. Takot ako dyan sa mga ganyang kalaki. Takot ako maglinis ng ganyang kalaki pagka wala akong pambayad. Kung wala akong pambayad dun sa katulong, halimbawa, paano mo ma-maintain yan? Tapos ibabayad mo pa ng tax yan, di ba? Pagka nagbabayad ng amilyar. Amilyar. Gagawin mo dyan. Di magpagawa ka na lang ng simple. Alam mo ako. Na may garahe. Gusto ko kasi mga simple. May lawn. Alam mo ba, madam, ang gusto ko lang. Alam mo kung anong gusto ko? Ang gusto ko ngayon na bahay. Kubo lang. Kubo, nasa isang kubo ako. Ganun nga, minsan pag nakakaharap pahingahan mo lang yun. Hindi pahingahan lang yun. Hindi ka pwedeng tumira doon. Hindi, ang gusto ko kasi, kubo, na puro punong-puno ng puno, and then, ang paligid. Hindi yung kubo ang lalagyan mo ng puno ng sa loob. Hindi, yung kubo. Pero yung kubo, kung po pwede, gusto ko aircon. Saan ka nakakita ng kubong aircon? Butas-butas na nga yung kubo na yan. Ikaw ba naman talaga? Aircon. Itayo mo na lang yan sa gitna ng bukid. Kaya nga yun, Nick. Ayun nga. Pagkatapos yan, may mga... Huwag mo nang padingdingan. Diba? Usli-usli lang nakawayan na ganyan na para paghihip ng hangin, kaliwat kanan, likod harap. North, east, west, and south. Humihihip ang hangin. Ang galing. Madam, nung araw yun. Kahit nakabukas ang kubo. Ngayon nakakatakot kayang tumira sa kubo. Na gano'n ang itsura. Diba? Pero kung ikaw na may sariling bukid, na meron kang mga bantay doon, hindi ka matatakot. Kasi kahit maliit ang kubo, yung kubo namin sa Bicol, ang liit lang nun. Buhay pa ba yung kubo na yan? Oo naman. Talaga? Inaayos ng aming Ilang taon na yun? Ay, matagal na yun. Diyos ko, buhay pa yata ang tatay ko, kubo na namin yun. Talaga? Inaayos kasi yun. Baka pag umakyat ako dun sa kubo na yun, mauntog ako. Hindi, yung kubo kasi, tatlong baitang. Ganon yung kubo ron sa Bicol. May uupuan kang ganyan. Tsaka mga sahig-sahig. Ay, ang sarap kayang kumuha doon. Tapos, ang lamig sa ilalim, di ba? Sa ilalim. Ang lamig. Kasi kawayan niyang ating sahig na yan. Tapos yung niya, yung, ano ba, sa wali ba? Yung dingding? Ano ba yung nasa bubong na yon? Yung parang ano ba tawag ng bubong na yon?
Hindi naman sawali yun eh. Yung parang parang mga dahon. Hindi ko na alam yun Oo. Dahon ng kuwan yun. Dahon ng... buli ba yun? Buli. Yung pinapak... Oo, yung ginaganon. Oo, yung pinagsasalin-salinsan na ganon. Ginaganon. Pawid. Yun. Nako. Ang sarap pa yung tumira sa ganyan. Tapos meron ka lang. Yan ang gusto ko ngayon. Pagka inulan yun, walang matitira doon. Pero madam, dapat pag dudoon ka, madam, dapat may kasama ka para masarap naman at malamig kasi doon. Hindi ba? Enjoy ka pa, Enjoy diba? ka, Pero ayan. madam, yun nga ang sarap tumira sa ganyan. Ayan, Mr. Sure, tayo ay may 5 minutes na lang para mamaya tutungo na tayo sa iyong love notes and yung mga memories na yan. Sige. Marami nang text sa akin eh. Basta yung mga yan, babasahin namin yan at mamaya, Yan. Pagka tayo nagpa-commercial mamaya, kaya ngayon, magbigay ka ng isang awitin. Yung number 9 natin sa ating request natin para sa birthday ni Miss Nora Aunor. Binabati natin ng happy birthday si Miss Nora Aunor sa kanyang kaarawan kahapon. Dual citizen na rin siya, senyora na rin siya, ako malapit na. Hindi lang pala siya dual lang. Triple na kasi US pa na siya, di ba? Kaya ako'y natutuwa na maibahagi din yung Kasi alam mo, ba't siya natawag na superstar, Siya yung pinakamaraming na-record, more than 500 na na-record na kanta eh. Pero alam mo, madam, walang ganyang kahit sino akong alam na nakapag-record ng ganyan, no? Yes. At saka alam mo, mabait si Nora. Hindi siya, yumaman siya, nag-umpisa sa mahirap, pero hindi siya tumaas ang ere. Nanatili siyang simple. Nanatili siyang simple. Kaya tingnan mo naman ngayon, nakita mo, meron siyang rebulto sa Kuwan, sa Ilocos. Paway ba yun? Sa Lawag? Lawag, oo. Hindi ko pa yung nakikita. Ay, nako. Sino ba nakakita noon? Nakita ba natin sa yan? Doon sa internet? Sinabi lang nung mga, ikinento yun. News, na natuwa nga raw si Nora nung makita yun. Isipin mo, buhay ka pa, may ganun ka na. Ano ba yan? Ibig sabihin, napakabait na tao mo. Sa ibang bansa, meron ding din si Nora doon. Diba? Kasi nga, mabait siya. Kaya masarap talaga magpakabait, kaya ang tao kasi, hindi lang naman kasi kaya nga bihira yung mahirap at biglang yumaman, mabait. Alam mo, doon sa mga mayayaman, mas maraming doon sa mga mayayaman, gusto pang yumaman talaga. Hindi po ninyo mapapakinabangan yan. Kaya maging good Samaritan na lang kayo. Ipamahagi po ninyo dahil marami po kayong kababayan na naghihirap. Ayun, parang hindi ako taga rito. Marami po tayong kababayan na naghihirap. Di ba, Miss Treasure? Ay, Miss Treasure, kung ikaw may bilyon na katulad nung kay Bilyar, mahagi ka. Tumutulong ako. Kahit wala kang bilyon. Diba? Tumutulong Sana ako. gayahin ninyo si Miss Treasure. Hindi ako katulad ng iba na palaging nakatali at naka-rubber band pa yung pera. Hindi ako ganon. Baka amoy na yan, baol. Mahirap. Baol. Alam mo po, pag po kayo mahigpit hawakan ng pera, hindi po kayo giginhawa. Kailangan po maluwag ang hawak nyo sa pera para po kayo guminhawa. Nakakatulong na. Nakakatulong na kayo, marami pa pong taong sasaya at saka po isa pa, marami pong magmamahal sa inyo pag alam po ng tao na kayo nakakatulong sa mga kapwa nyo. Ganun lang po yun. Kung nakuha ng ating si Allen yung kanta na number 9, yung ano ba pang magat na laging nagmamahal sa'yo? Yung isa, yung laging nagmamahal. Sumunod sa ayan. Ano to? Laging umiibig sa'yo, yan. Ang tono niyan ay hopelessly devoted to you. Inihandog ho namin sa lahat. Yan. Para na rin kay Miss Nora Aunor, yan. Para sa lahat. Siya, tuloy-tuloy na yan hanggang sa ating commercial. Ano po?
ay dami ng ibang umitig, nasaktan din at nagdamdam. Lumimot rin, manap ng ibang mahal. Ako'y tapat pa rin